Goldify din struggling ha. Medyo maganda na tong closing niya na 'to. Look at this 'no, on the daily chart po mga titos and titas, ay medyo maganda tong close. Not 100% na sobrang ganda, okay? Pero ito po signifies an indecision, okay? So ibig sabihin po, after this long red candle nung October 22 tinulak pa siya pababa pero nag-step up, nagpakita yung bulls 'no, after ma-reach yung $4,000 level, hinataw tayo, umakyat yung mga bulls, pero hindi tayo nag-close sa high, sa gitna po tayo nag-close. So ibig sabihin, ito po medyo humupa na yung buhusan, pero it doesn't mean na game na ulit 'yan. Ito naging neutral ngayon, itong doji is neutral. So there's a chance na umakyat ito 50%, may chance din na 50% bumaba kasi neutral candle po itong doji. Neutral candle. So we will see. Ngayon, sa lower time frame, you're going to notice, ako I am observing this possible double bottom. Look at this. Possible double bottom yan. Possible. But it needs to break itong 4157, the previous swing high. Kailangan lagpasan natin yan. Look at this, no, sa 1 hour time frame. Yung previous swing high will coincide also doon sa taas nung red cloud natin. Posible ba mauntog yan dyan, Tito? There's a possibility na mauntog. For this double bottom setup, once we cleared this, once we trade above this, yan. Okay, malinis yung highway dito. Ito magandang range na i-trade. Uli. So yun yung mas maganda. Pagka nandito na siya sa taas, medyo mas malinis na yan, mas gaganda na yung forma ng mga cloud natin. So sa ngayon po, nandoon siya sa range na ito yung consolidation niya. Okay, so nagko-consolidate siya dyan sa area na yan. Ang lapad nitong area, yung volatility sobrang taas. Di ba? Ang taas ng volatility na Bitcoin can move in 1 hour candle, Bitcoin can move $40 to $50 in 1 hour candle. So, kung maliit yung capital mo, let's say yung capital mo is just $100, $200, yung move na yon, pag na-tsempo kang ganun, ang laki ng drawdown mo. Mayayari ka dun kung maliit yung capital mo. Kasi minimum lot size sa gold is 0.01 on a standard account, 0.01. 0.01 po, pagka nag-move si gold ng $1, meaning you're going to gain $1 and vice versa. But the problem is, kung maliit nga yung capital mo, let's say $100, $200, kung sa isang oras, kaya nyong gumalaw ng $40 to $50, pagka nagkamali ka ng pasok, kalahati ka agad, yari ka. So itong candle na to, 4134, 4134 to 4067. So this is mga $70. Diba? $70 candle yan. So napaka-risky, especially kung maliit yung capital mo.